This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Alien's point of view. Nakahiga ako ngayon sa kama. Nakatihaya lang. Habang nakatingin sa kisame na parang may sinasabi itong hindi ko marinig. Tahimik ang buong kwarto. Wala si Callum, nasa field pa rin. May ensayo. Gaya ng nakagawian. Wala akong ibang kasama kundi ang sarili kong pagod. At mga tanong na hindi ko alam kung kailan ko masasagot. Galing ako sa office ni Miss De Vera. Maghapon akong tumulong ayos ng papeles. Pag-type ng forms. Pag-asikaso ng ilang kadeteng may kailangan sa office. Tapos, niligpit ko pa ang mga record book bago umalis. Hindi ko alam kung ilang beses akong yumuko at tumayo kanina. Pero ramdam ko pa rin sa balakang at binti ko hanggang ngayon. Mabigat. Matalim. Pero wala akong reklamo. Parte yun ng trabaho ko. Parte ng responsibilidad. Kaya okay lang. Pero ang hindi ko maintindihan ay yung pakiramdam na may mali. Hindi sa trabaho. Hindi rin kay Callum. Kundi sa mismong sarili ko. Palagi na lang akong pagod nitong mga nakaraang araw. Hindi yung tipong napagod dahil naglakad lang. Ibang klaseng pagod. Yung parang kahit bagong gising ka. May buhat ka na agad sa dibdib. At kahit wala ka pang ginagawa. Gusto mo na lang mahiga ulit. At hindi lang pagod. Parang naging sobrang sensitive ko lately. Nung isang araw lang. Habang nag-uusap kami ni Luke nung nakaraang araw. Akala ko normal lang pero nung lumapit siya sa akin doon ako nahilo. Dahil sa di maipaliwanag na amoy. Yung amoy niya. Bigla na lang pumasok sa ilong ko na parang binugbog ang sistema ko. Masangsang. Mabigat. Hindi naman siya mabaho pero kakaiba yung amoy niya sa ilong ko. Parang masyadong matalim. Masyadong agresibo. Lalo na nung makasabay ko rin si Sergeant Reyes sa isang meeting, halos mapaurong ako. At masasabi kong ibang-iba ang amoy ni Callum. Tapos ngayon habang nakahiga ako rito. Nilalaro ng hangin mula sa bukas na bintana ang kurtina. Pero ako ni hindi ko magawang bumangon para isara yon kahit medyo malamig na. May sakit din akong nararamdaman sa tiyan. Hindi yung simpleng kabag o gutom. Mas malalim. Mas maingat. Parang may dinidikdik sa loob. Mabagal pero paulit-ulit. Madalas ito ang nagpapahina sa akin, lalo na tuwing hapon. Ayoko namang isipin na may sakit ako. O baka napagod lang talaga ako. O baka. Hindi ko rin alam. Ang tanging alam ko, hindi ko pa sinasabi to lahat kay Callum. Ayoko siyang mag-alala. Ang dami na niyang iniisip sa training. Mga utos. Mga sigaw ng superior nila, di ko na dapat dagdagan pa. Hindi ko kayang makita sa mukha niya yung may inaalala siya tungkol sa akin habang pinapahirapan din siya sa field. Sapat na yung alam niyang napapagod ako. Pero yung ganitong level, hindi pa. Hanggat kaya ko. Ako na lang ang magdadala. Hindi rin ako sigurado kung kailan ko mararamdaman na hindi ko na kaya. Pero ngayon, habang nakatingin ako sa kisame, habang tahimik ang paligid, nararamdaman kong unti-unti na akong lumulubog sa sarili kong katahimikan. Na parang kahit boses ko. Ayoko nang marinig. Ayoko munang magsalita. Gusto ko lang matulog. Lahit 5 minuto lang. Kahit di tuloy-tuloy. Basta makapikit lang. Makalimot kahit sandali. Sana bukas mas okay na ko. Para wala akong isipin at mas lalong para hindi ako mahalata ni Callum. Fast forward. Nakatayo ako sa harap ng lababo. Banayad na hinuhugasan ang mga plato naming ginamit kanina. Basa ang mga kamay ko. Malamig ang tubig na tumutulo sa palad ko habang paulit-ulit ang dalaw. Tahimik ang paligid. Halos marinig ko ang langit-ngit ng gripo at ang mahinang pagbagsak ng patak ng tubig sa lababo. Marahan ang galaw ko. Hindi dahil sa tamad kundi dahil sa pagod. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong bigla na lang napapabuntong hininga nitong mga araw. Sobrang dami kasing iniisip. Daming nararamdaman. Paulit-ulit ko pa rin kinukumbinsi ang sarili na baka trabaho lang to. Baka pagod lang. Baka gutom lang.
Pero sa totoo lang, hindi ko na rin alam. Tila biglang bumagal ang oras nang maramdaman ko ang isang pares ng bisig na marahang pumulupot sa baywang ko mula sa likod. Mainit. Banayad. Kalmado. Hindi na ako kailangang tumingin para malaman kung sino. Iyon lang mismong pakiramdam ng yakap. Parang pinunit mula sa isang alaala at dinala sa kasalukuyan. Inamoy niya ako sa may leg, malapit sa tenga. Banayad lang. Halos hindi mo maririnig ang hinga niya. Kung hindi mo nararamdaman ang init nito sa balat mo. Napapikit ako. Amoy tahanan. Amoy kalmado. Amoy kasiguruhan. Amoy kalum. Ang bango mo. Mahinang sabi ni Kalum habang nakabaon pa rin ang mukha niya sa leg ko. Natawa ako ng kaunti. Halos walang tunog. Siyempre kakaligo ko lang. Sabi ko kay Kalum. Tumitig lang ako sa pinggan sa kamay ko. Hindi na gumagalaw. Hinayaan ko lang siyang manatili roon. Mahigpit pero hindi mabigat. Masarap sa pakiramdam. Pagod ka na naman? Tanong niya sa akin, may bahid ng malasakit ang tinig. Medyo. Sagot ko mahinahon lang. Pero okay lang. Sanay na. Sabi ko ulit. Hindi siya kumibo agad. Tila pinag-iisipan ang susunod na sasabihin habang nanatili ang yakap niya sa akin. Ramdam kong lumalalim ang paghinga niya. At kasabay noon ang kabog ng dibdib niya sa likod ko. Hindi mo kailangang kayanin lahat. Kung ramdam mong di mo kaya. Rest ka muna. Bulong ni Kalum sa akin. Pwede mo namang sabihin na pagod ka na. Hindi yung ipipilit mo lang. Dagdag pa ni Kalum. Napakagat ako ng labi. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin na may nararamdaman akong kakaiba na ilang araw na akong nahihilo. Nasusuka minsan. Na sobrang sensitibo ko sa amoy. Na hindi ko na maintindihan kung bakit napapagod akong parang may hinihigop sa loob ko. Pero pinili kong manatili sa katahimikan. Okay lang ako. Baka pagod lang to. Sagot ko kay Kalum. Hindi siya sumagot. Pero ni hindi rin siya umalis. Nananatili ang yakap. At sa ganoong paraan niya ipinakita na nauunawaan niya ako. Kahit wala akong sinabi. Matapos ang ilang minuto, pinaharap niya ako. Hinawakan ang magkabila kong balikat. Sa kamarahang itinulak palapit. Nang magtagpo ang mga mata namin, ngumiti siya. Yung ngiti niyang hindi kailanman naninita kundi nagpapaalala. Maya na yan. Kain muna tayo. Sabi ni Kalum. Tumango ako. Wala na akong nagawa kundi sumunod. Pinunasan ko ang kamay ko. Habang siya naman ay inilapag ang supot na dala niya sa mesa. Bumili ako ng paborito mong dinuguan. Sabi ni Kalum sabay ngiti pa. Napangiti ako, hindi ko mapigilan. Talaga? Sabi ko sabay ngiti. Kahit halos mamatay ako sa init sa labas. Di ko makakalimutan yung paborito mo sa kantin. Sabi ni Kalum. Salamat Kalum. Sabi ko. Umupo kami sa maliit naming lamesa. Si Kalum na pahubad ng uniforme tanging puting sando na lang ang suot niya. Pawisan pero hindi ako nandidiri. Kabaligtaran. Ang amoy niyang pinagsamang araw. Pagod. At natural na Kalum. Ay tila gamot sa utak kong magulo. Kumain kami ng tahimik. Ako, patuloy sa pagsubo kahit medyo mabigat ang tiyan ko. Si Kalum panay ang tingin sa akin. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Hoy, okay ka lang? Ba't tahimik ka? Tanong ni Kalum. Napatingin ako sa kanya. Kita sa mata niya yung pag-aalala. Hindi yung tipo ng pag-aalang mapanghimasok. Kundi yung tahimik pero malalim. Hindi lang dahil gusto niyang malaman. Kundi dahil gusto niyang guminhawa ako. May masakit ba sa'yo? May lagnat ka ba? Mga tanong niya. Umiling ako. Hindi ko siya kayang tingnan diretsyo. Parang pag tinignan ko siya sa mata. Baka matunaw na lang lahat ng lihim na pinipilit kong itago. Okay lang ako. Siguro pagod lang talaga. Baka kulang lang sa tulog. Sagot ko kay Kalum. Tila gusto pa niyang magsalita pero pinigilan niya ang sarili. Tumango na lang siya at muling kumain. Pero alam kong ramdam niya. Alam kong kahit hindi ko sabihin. Kahit pilit kong itago.
Nababasa niya pa rin ako. At siguro doon ako lalong natatakot. Dahil habang mas nararamdaman ko ang pagbabago sa katawan ko. Ang pagkahilo. Ang pagod. Ang pagiging sensitibo sa amoy. Pati na rin ang mababang kirot sa ibabang bahagi ng tiyan. Lalo kong nararamdaman na baka hindi lang ito pagod. Na baka may mas malalim pa rito. Pero sa ngayon, habang nakaupo kami rito. Habang sabay naming inuubos ang dinuguan. Habang pinagmamasdan ko siyang tahimik na nagpapanggap na walang napapansin. Pinipili kong manahimik. Hindi dahil gusto kong magtago. Kundi dahil gusto kong protektahan siya. Ayokong guluhin ang momentum niya. Ayokong dagdagan ang bigat ng mundo niya. Habang may dala rin akong sarili kong unos. At sa gitna ng katahimikan, umaasa ako na balang araw. Masasabi ko rin sa kanya ang lahat. Hindi bilang lihim, kundi bilang katotohanan na handa ko nang harapin kasama siya. Fast forward. Tahimik ang buong kwarto maliban sa marahang ugong ng electric fan. Sa sulok at banayad na huni ng mga ibon sa labas. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng malambot na gintong liwanag sa loob ng silid. Nakaupo ako sa kama nakasandal sa malamig na pader. Habang si Callum ay nakahiga sa hita ko. Hawak ang isa sa mga nobelang nakuha niya sa bag ko kanina. Na hindi ko naman inaalok. Pero pinilit niyang silipin. Kinalat pa buong laman ng bag ko kaya dahil sa inis ko nakatikim siya ng batok galing sa akin. Anong klaseng cover to? Parang magazine ng mga teenager. Sabi ni Callum habang nakakunot noo. Tila hindi nagustuhan ang cover ng nobelang hawak niya. Huwag mong husgahan ang cover. Yung laman ang importante. Sagot ko sabay agaw sana sa novel. Pero nilayo niya agad. Akala mo naman talaga interesado magbasa. Pero ngayon, makalipas ang halos 20 minuto ng katahimikan. Puro himutok at buntong hininga na lang ang naririnig ko sa kanya. Ano ba tong mga binabasa mo? Wala pa ring nangyayari sa kanila. Chapter 16 na ako, puro tingnan pa rin. Anong klaseng pagmamahalan to? Hihina naman nila. Reklamo ni Callum habang nakatingin sa pahina ng nobelang hawak niya. Napakagat ako sa labi pinipigilan tumawa. Hindi lahat ng relasyon nagsisimula sa katawan, Callum. May mga kwento na dahan-dahan ang lapit. Napakadumi talaga ng utak mo kahit kailan. Sabi ko kay Callum. Dahan-dahan nga. Pero ang bagal naman. Kung totoo to siguro matanda na sila bago pa sila magkahalikan. Sabi ni Callum sabay isinara ang nobela at inilagay sa dibdib niya. Napakareklamador talaga ng lalaking ito. Halatang ngayon lang magbasa ng novel tas bed scene agad hinahanap. Kung ayaw mo, edi wag mo basahin puro ka bed scene. Sabi ko sabay pitik sa ilong niya. Pero hindi siya umimik. Sa halip, ibinalik niya ang novel sa bag ko. Halatang napagod kakabasa. Naramdaman ko na lang ang bigla niyang pagyakap sa bewang ko. Parang batang napagod maglaro. Pagod na ako. Ikaw na lang magkwento. Sabi ni Callum habang humihigpit ang yakap niya at pumikit. Kwento ka ng kahit ano. Yung nakakantok ha. Yung hindi galing sa mga binabasa mo. Sabi niya sa akin. Napailing ako pero hindi ko siya itinulak. Hinayaan ko lang siya sa posisyon niya. Parang kuting na naghahanap ng init. Baka makatulog ka agad at hindi mo na marinig. Sabi ko kay Callum habang pinaglalaruan ang buhok niyang dumadampi sa tuhod ko. Okay lang. Gusto ko lang marinig yung boses mo habang nakapikit ako. Mahina niyang sabi habang nakayakap pa rin. Humina ako ng malalim. Bahagyang ngumiti. Kwento mo na lang sa akin kung ba't ang hilig mong magbasa na parang kaya mo kong ipagpalit sa mga nobelang yan. Sabi ni Callum. Napatawa ako. Mahina. Kaya himimas-himas ko na lang buhok niya. Alam mo noong bata pa ako, mahilig na talaga akong magbasa. Kahit ano pa yan. Comics. Lumang diary ni Mama. Kahit label ng shampoo. Basta may letra binabasa ko. Kaya hindi na nakakapagtaka. Sabi ko kay Callum. Tapos? Tanong ni Callum sa akin. Parang dinadalaw na ng antok pero pilit pa ring nakikinig. Di ko alam kung ba't dala ko ito hanggang sa paglaki. Gusto kong magbasa pag walang ginagawa. Gusto kong magbasa habang malakas ng ulan. At mas lalong gusto kong magbasang mag-isa lang.
Dahil ayoko ng maingay tulad ng isa dyan. Na halos sirain ang araw ko dahil sa kadaldalabon. Pagpaparinig ko kay Callum. Naramdaman ko na lang ang mahinang kurot sa hita ko dahilan para matawa ako. Tahimik sandali. Tiningnan ko siya. Nakapikit na ang mga mata niya. Pero kita ko pa rin ang banayad na kilay niyang nakakunot. Parang nag-iisip habang nakikinig. Pero dahil sa mga kwento, parang kahit saglit lang, nakakatakas ako sa totoo. Parang kahit anong bigat ng buhay, basta may binabasang kwento, okay na. Para kang inaalalayan ng ibang mundong mas tahimik. Mas ligtas. Sabi ko kay Callum. Bumuntong hininga siya at sabay bulong. Kaya pala ang dami mong libro. Gusto mo ng mundong ikaw ang pipili kung sino ang pwede sa loob. Sabi ni Callum. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na ganon ang sagot niya. Parang kahit half asleep na siya naintindihan niya. Minsan ganon nga. Mahina kong sabi. Pero ngayon, kahit totoo na tong mundo. Parang okay lang. Kasi andito ka. Sabi ko. Tahimik ulit. Ilang segundo bago siya muling nagsalita. Kung ako magiging karakter sa isa sa mga libro mo, anong role ko? Tanong ni Callum medyo garalgal dahil sa antok. Napangiti ako. Siguro yung love interest na una mong maiinis sa attitude pero unti-unti mong mamahalin kahit nakakainis pa rin siya araw-araw. Sagot ko kay Callum. Pangit yata yan ah. Irap ni Callum sakin pero hindi niya inalis ang mukha niya sa hita ko. Totoo naman ah. Bakit ano ba ginagawa mo sa akin noon? Sige na. Tanong ko kay Callum. Dapat ako lang. Walang kaagaw. Sabi niya sa akin. Hindi ako sure. Biro ko kay Callum. Sabay pisil sa dulo ng tainga niya na agad niyang tinakpan. Parang bata. Natawa siya at mumiti. Dahan-dahan lang. Yung ngiting banayad. Tamad pero puno ng kapanatagan. Tulog na tayo mamaya ha. Sabi ni Callum halos pabulong. Huwag ka munang lalabas. Dito ka lang muna. Sabi ni Callum. Oho na dito lang ako. Sabi ko kay Callum. At sa mga huling sandaling gising pa siya. Naramdaman ko ang malalim niyang hininga. Bumigat lalo ang katawan niya sa hita ko. At ang kamay niya sa baywang ko ay naging mas lundo. Tahimik na ang kwarto. Pero ang puso ko punong-puno ng ingay. Ingay na hindi nakakaistorbo kundi nakakaaliw. Parang tugtog na kahit ulit-ulitin mo hindi nakakasuya. Kasi si Callum yung musika sa hapon kong ito. At kahit makulit siya, hindi ko kayang ipagpalit ang ganitong sandali sa kahit ano. Henry's point of view. Tahimik ang sala, ngunit hindi matahimik ang isipan ko. Ilang araw na lang ay uwi na si Callum. Araw-araw ko nang binibilang yon. Hindi lang bilang isang ama kundi bilang isang lalaking minsang nawalan ng pag-asa sa anak na hindi ko na makilala. Minsang pinagmamasdan ko siya noon. Pakiramdam ko estranghero na siya. Magulo ang mundo niya. Galit. Palaban. Walang pakialam sa paligid. Isa siyang lumang makina na palaging umiinit. Hindi mo alam kung kailan sasabog. Pero ngayon, ibang Callum ang darating. At alam kong hindi yon dahil lang sa panahon o paglipas ng mga taon. Isang pangalan lang ang agad kong naiisip. Si Elian. Hindi ko akalaing magkakaroon ng ganoong epekto ang isang tao kay Callum. Noong una, iniisip ko baka therapist lang. Baka pansamantala lang ang lahat. Pero habang tumatagal kitang-kita ko ang pagbabagong hindi kayang itanggi. Natuto siyang umintindi. Natuto siyang makinig. Marunong na siyang kumalma bago magalit. Marunong ng rumespeto. Hindi lang dahil kailangan. Kundi dahil gusto na niyang gawin yon. Hanga ako kay Elian. At sa totoo lang, nagulat din ako sa sarili kong paghanga. Kasi hindi ko to inaasahan. Ang dami nang dumaan sa buhay ni Callum. Mga kaibigan. Babae. Alak. Gulo. Pero walang nakagawa ng pagbabagong ginawa ni Elian. Tahimik lang siya. Hindi mapagmataas. Pero may lalim. Hindi ko alam kung paano niya nagawa. Pero nagawa niya. Naputol ang tahimik kong pagninilay-nilay nang maramdaman ko ang mahinang tapik sa balikat. Henry. Mahina ang tinig ni Minerva. Bumaling ako sa kanya.
Bitbit niya ang isang tasa ng purong kape, iniabot niya sa akin habang naupo sa tabi ko. May kakaibang titig siya. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya alam kung paano sisimulan. Si Noreen. Nasa bansa na. Nakauwi na siya kahapon pa. Sabi ni Minerva. Napako ako sa kinaupuan. Dahan-dahang ibinaba ko ang kape sa mesa at tinitigan si Minerva. Naghihintay ng karugtong. Wala na siyang sinabi pero sapat na yon. Hindi ko maipaliwanag agad kung anong naramdaman ko. Hindi galit pero may bumigat sa dibdib ko. May bumalik. Isang alaala. Mga eksenang pilit naming tinapalan ng panahon pero hindi kailanman nawala. Si Noreen. Ang babaeng iniiyakan ni Callum noon na halos mabaliw at handang isakrisyo ang buhay ng anak ko dahil sa babaeng yon. Ang babaeng mahal na mahal niya. Ang babaeng inakala naming magiging bahagi ng pamilya namin balang araw. Pero nagkamali kami. Minahal siya ni Callum. Pero mas minahal siya ng pamilya namin. Dahil sa kung paano namin siyang nakita noon maayos. Matalino. May galang at mabait. Hanggang sa iniwan niya si Callum. Bigla. Walang pasabi. Walang paliwanag. Kundi ang iwan ng anak naming nagdudusa at doon nagsimula ang lahat. College pa lang sila noon. Buo ang tiwala ng anak ko sa kanya. Siya lang ang tanging sandalan ni Callum noong mga panahong iniipit siya ng expectations. Pressure. At sarili niyang mga insecurities. Pero noong kailangan niya ng kasama. Wala si Noreen. Masakit yon sa isang ama at mas masakit yon sa isang anak. Hindi na siya bahagi ng buhay ni Callum ngayon. Mariin kong sabi, pilit pinananatiling kalmado ang tono. At hindi natin hahayaang maging dahilan ulit siya ng pagkalito ng anak natin. Dagdag ko pa habang nakatingin kay Minerva. Tumango si Minerva pero halatang nag-aalala siya. Paano kung magpakita siya ulit kay Callum? Kung hanapin siya? Mga tanong ni Minerva sa akin. Hindi na ang dating Callum ang babalikan niya. Sagot ko kay Minerva. Hindi na siya yung batang madaling masaktan. Hindi na siya yung umaasa sa pagbabalik ng mga taong wala namang balak manatili. Dagdag ko pa habang nakatingin kay Minerva. Tumahimik kami sandali. Sa pagitan ng katahimikan, naririnig ko ang mahinang tiktak ng orasan sa dingding. Isa-isa kong tinapik ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Mga dokumentong sinimulan namin ni Minerva para sa bagong direksyon ni Callum. Hindi man kami sigurado kung babalik siya bilang piloto o pipiliing magpahinga muna. Ang mahalaga ay nasa tamang landas na siya. Wala nang alon. Wala nang bagyo. At kung mayroon mang darating, alam na niyang lumangoy. At si Elian siya ang nagligtas at nagsilbing salbabida. Kaya anuman ang intensyon ni Noreen sa pagbabalik niya, hindi ko hahayaang guluhin niya ulit ang anak ko. Hindi sa pagkakataong ito. Hindi sa panahong unti-unti na naming nakikitang nagiging buo ulit ang anak naming minsang halos hindi na namin makilala. Henry. Marahang tawag ni Minerva. Paano kung kailangan ni Callum ng tulong? Kung magulo ulit isip niya dahil sa pagbabalik ni Noreen. Ayokong makita na naman yung anak kong luhaan dahil sa babaeng huwad. Sabi ni Minerva sa akin. Pinikit ko ang mga mata ko saglit. Huminga ng malalim. Nandito tayo. At nandoon si Elian. Hindi na siya nag-iisa. Sabi ko kay Minerva. Naramdaman ko ang paghawak ni Minerva sa kamay ko. Mahigpit. Mainit. Maramdaman mo yung pag-aalalang hindi masabi ng direkta. Pero pinaparamdam niya sa pamamagitan ng paghawak. Hindi madali ang pinagdaanan namin bilang pamilya. Pero mas mahirap yung pinagdaanan ni Callum mag-isa. Kaya ngayon, habang may pagkakataon kami na itama. Habang may Elian na handang sumalo sa anak namin. Gagawin namin ang lahat para protektahan yon. Maghanda tayo. Alam kong pupunta si Noreen dito sa bahay natin. Sabi ko kay Minerva. Sa pagdating nila. At kung sakaling magpakita si Noreen. Tayo ang unang haharap. Sabi ko. Tumango si Minerva. At sa katahimikan ng hapong ito. Habang nakabukas ang bintana't hinahaplos ng hangin ang kurtina. Ipinikit ko ang mga mata ko at nagdasal. Na sana sapat kami. Sapat ang gabay namin. Sapat ang pagmamahal naming buo. Para sa isang anak na minsan ay naligaw.
Pero ngayon ay pauwi na. Kasama ang taong nagturo sa kanyang muli. Kung paanong mamuhay ng may liwanag. Liwanag sa mundo niyang magulo at walang patutunguhan. Luke's point of view. Hindi ko alam kung ako lang ba yung ganito ka-stuck. Pero habang pinapanood ko silang dalawa, si Callum at Elian, nagkakatuwaan sa isang simpleng merienda. Parang ang bigat sa dibdib ko. Yung ngiti ni Elian. Yung mata niya na parang walang iniisip na iba. Parang buong focus niya ay para kay Callum lang. Na parang hindi ako kailanman naging parte ng mundong yon. Why look? Sabi ni Ramil sabay tapik sa balikat ko. Si Ramil ay kaibigan ko din sa training tulad nila Paulo. Parang may gusto kang targetin sa titig mong yan ah. Sabi ni Ramil sabay tawa. Hindi ko siya sinagot. Pinagpatuloy ko lang ang pagtitig ko sa kanila. Tumawa si Elian. Tumawa rin si Callum. Napamura ako sa isip dahil sa nakikita ko. Ang ingay ng tawanan nila pero mas maingay yung isip ko. Seryoso pre. Hindi mo pa rin talaga tinatanggap. Sabi ni Ramil sa amin. Look at them. Ang sweet na nila masaya pa. Dagdag pa ni Ramil habang nakatingin kay Elian at Callum. Nagmerienda lang sweet na agad? Sagot ko kay Ramil walang lingon. Pero tutu. Ang hirap sabihin yon na walang halong pait sa dila. Ewan ko sa'yo pre. Sabi ni Ramil habang tumatawa. Alam mo pre hanggat di ka gumagawa ng paraan para umeksena ka sa kanila. Wala kang mapapala. Wala kang makukuhang Elian kung babagal-bagal ka sa kilos mo. Sabi ni Ramil sa akin. Si Callum lang yan Ram. Malakas ngayong may kaharap siya. Pero di alam ni Elian kung gaano kadumi ang lalaking kasama niyang tumawa. Sabi ko kay Ramil. Yan pre. Yan ang gusto ko. Palaban. Sabi ni Ramil sa akin. Tahimik akong tumingin muli sa kanila. Si Elian may sinasabi habang ngiting-ngiti. Si Callum naman nakasandig ng konti, relaxed. Ganon din ako dati kapag ako yung kausap ni Elian. Yung tipong kunwari di interesado. Pero tinitingnan si Elian na para bang siya lang ang may kulay sa buong paligid. Pero ngayon hindi na ako yung nandon. Hinampas ni Ramil ang braso ko. Pre. Reality check lang ah. Huwag mo nang hintayin mag-post pa si Elian ng soft launch bago ka magising. Sabi ni Ramil sa akin. Wala pa silang inaamin. Sagot ko dahan-dahan. So umaasa ka pa rin? Tanong ni Ramil seryoso na ngayon ang tono. Hindi agad ako nakasagot. Hindi ko masabing oho. Pero hindi rin hindi. Hindi lang ito tungkol sa pag-asa. Hindi lang ito dahil gusto ko si Elian. Kundi dahil kilala ko na siya. Kilala ko na ang presensya niya. Alam ko kung paano siya magmahal at kung paano siya mag-isip. At alam kong hindi ganito kabilis para sa kanya to. Alam kong kahit tumatawa siya ngayon. Kahit mukhang okay siya may bahagi sa kanya na hindi pa rin ganap na buo. Na baka iniisip pa rin ako. Kahit konti. Baka nga ako lang tong may buo pang alaala sa amin. Sabi ko. Minsan masakit tanggapin. Pero wala ka na talaga sa picture pre. Malinaw sa dalawa at mas malinaw kay Elian kahit di man sabihin. Sabi ni Ramil. Hindi mo yan masasabi hanggat hindi pa sila. Sabi ko, seryoso. Kung babae na lang pre wala ka pang pagsisisihan. Hay nako. Sabi ni Ramil. Inirapan ko sila. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Nanonood lang ako. Nag-iisip. Naglalagay ng possibility. Sabi ko. Possibility ba yang mukhang gusto mong sabotahehin si Callum? Hirit ni Ramil pabiro pero may tono ng pang-usisa. Wala akong sinasabing ganon. Sabi ko. Pero hindi ko rin sinabi na hindi ko naiisip. May mga bagay akong nalaman kay Callum. Mga bagay na hindi niya ikinukwento. At alam kong kung maririnig ni Elian yon. Hindi ko sinasabing magbabago agad ang lahat. Pero baka matauhan siya. Kakaiba ka talaga. May pinaplano kali. Sabi ni Ramil sabay tawa. Yung mata mo bro. Parang may mission ka na. Dagdag pa ni Ramil. Hindi ako umimik. Ang totoo, wala pa akong konkretong plano. Pero may mga posibilidad. At minsan yung posibilidad lang sapat na para maghintay. Mag-abang.
Magkalkula ng kilos. Hindi ako manggugulo. Hindi ako magwawala. Pero hindi rin ako alis ng tahimik. Habang wala pang salita mula kay Elian. Habang hindi pa niya binibigkas na si Callum na nga ang pinili niya. Lalaban ako. Hanggang sa napalingon sa amin si Elian narinig at tatawanan ng mga kasama ko. Nagtama ang mga mata namin. Sandali lang. Maiksi. Pero sapat na para mahulog na naman ako sa mata niyang yon. Hindi ako ngumiti. Hindi ko rin binawi ang tingin ko. Tinanggap ko yung pagkatitig niya. Pero tulad ng dati binitiwan niya rin agad. Bumalik siya kay Callum. Natawa ulit. Ngumiti ulit. Doon sa taong hindi ako. Masakit? Oho. Pero may parte sa akin na biglang tumibok ng mas mabilis. Kasi kahit pansamantala lang yung tingin niya sa akin. Tumigil yung mundo ko. At baka kahit di niya aminin. Tumigil din yung sa kanya. Kaya wag kang kampante, Callum. Lalo na't wala pa kayo. Hindi pa kayo official. May pag-asa pa akong maagaw ang mga ngiting dala mo. Mga ngiti na ako dapat ang sumasalo. Nathan's point of view. Tahimik sa loob ng bahay nila Elian. Pero hindi yung uri ng katahimikang nakakaaliwalas. Kundi yung klase ng tahimik na parang kulang. Parang kulang kasi wala siya. Wala si Elian. Ako lang ang andito ngayon. Ako. Si Tito Greg at si Tita Edna. Ang mga magulang ni Elian. Nakaupo kami sa sala. Sa parehong sofa na ilang taon ko na ring inuupuan tuwing nandito ako. Nakangiti si Tito Greg habang may hawak na tasa ng kape. Si Tita Edna naman nakaupo sa kabilang dulo. Abala sa paglalagay ng bagong punda sa throw pillows. Tito, kailan uwi si Elian? Tanong ko kay Tito Greg pilit na casual ang tono. Pero hindi ko maitago yung bahagyang kaba. Kasi kahit ilang beses kong sabihin sa sarili kong kaibigan lang. Hindi ko rin maitatanggi. Namimiss ko siya. Napatingin si Tito Greg sa akin. May ngiting mapanukso sa labi niya. Bakit, Nathan? Liligawan mo na ba yung anak ko? Ba't mo pa pinatagal? Pag yun nakahanap sa trabaho abay di na kita matutulungan. Sabi ni Tito Greg. Napatawa si Tita Edna. Habang ako naman biglang nahiya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lumingon ako sa bintana kunyari tinitingnan lang ang ulan sa labas. Pero ang totoo, ayaw ko lang ipakita na namula ako. Pero sana hindi maghanap ng iba si Elian. Oho, nagkamali ako. Nasaktan ko siya pero na-realize ko na may kulang pag wala siya. Hindi po. Sagot ko ng mabilis. Pero hindi ko rin alam kung totoo pa yon. Kasi sa totoo lang. Minsan, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Minsan iniisip ko. Kung noon pa man. Baka ako na lang sana. Pero wala si Elian. At kahit si Ben na kadalasang tumutulong sa pag-update sa akin. Hindi na rin ako kinakausap. Parang may pader na nakatayo sa pagitan naming lahat. At hindi ko alam kung anong ginawa ko para itayo yon. Simula nang nag-training siya sa Camp Valesta. Halos wala na kaming balita. Minsan lang mag-update, busy siguro sa trabaho. Sabi ni Tita Edna. Tumango ako pero hindi ako nagsalita. Wala naman akong karapatang magsalita sa ngayon. Hindi ko nga alam kung may puwang pa ba ako sa buhay ni Elian. Pero andito pa rin ako. Bumisita ako dahil hindi ko na matiis yung pag-miss. Hindi lang kay Elian, kundi sa buong bahay na to. Kasi kahit wala siya, ramdam pa rin siya rito. Nasa bawat sulok ng bahay ang presensya niya. Yung mga poster sa kwarto niya na hindi pa rin tinatanggal. Yung mga medalya sa display case na pinagmamalaki ni Tito Greg. Yung baso na laging may sticker na faded na ang pangalan niya. Lalo na yung picture naming dalawa na ngayon nandito pa. Tahimik na suminghot si Tito Greg ng hangin. Medyo bumigat ang tono niya. Nathan, hindi sa gusto ka naming biglayin pero aalis na kami dito sa bahay na nakasanayan mo. Sabi ni Tito Greg. Parang may humila sa dibdib ko. Napatigil ako. Tiningnan ko si Greg tapos si Edna. Parang hindi ko agad naintindihan. Ha? Aalis po? Bakit po? Mga tanong ko sa kanila. Ngumiti si Tita Edna pero yung iting may tinatago.
Yung klaseng ngiti na alam mong hindi nila pa gustong sabihin ang buong dahilan. Iho, hindi ito ang tamang panahon para malaman mo. Pero kung nandito ka para hingin ang permiso para liwagan yung anak ko, ako na nagsasabi. Sabi ni Tita Edna. Tumigil siya saglit. Parang naghintay ng reaksyon mula sa akin. Huwag kang matakot. Patuloy ni Tita Edna. Napalunok ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Kasi kung kailan handa na sana akong subukan. Aka naman parang palayo na ang mundo. Hindi ko po alam kung okay pa sa kanya. Sagot ko halos pabulong. Marami nang nagbago. Dagdag ko pa. Tumango si Greg. Marami nang nagbago. Dagdag ko pa. Tumango si Greg. Marami nang nagbago. Pero hindi ibig sabihin hindi mo na siya pwedeng mahalin. Basta ipangako mo lang na wag mo siyang saktan. Sabi ni Tito Greg. Tahimik ako. Tumayo ako mula sa sofa at naglakad papunta sa pintuan. Binuksan ko ito at hinarap ang ulan sa labas. Malakas pa rin ang buhos ng ulan. Parang sinasadyang palamigin ang loob ko. Kahit umiinit na ang dibdib ko sa dami ng gustong sabihin. Handa na sana ako. Handa na akong aminin lahat. Hindi dahil gusto ko lang siyang makuha. Kundi dahil totoo na to. Yung nararamdaman kong hindi ko na kayang itago. Pero paano kung huli na? Paano kung may iba na sa mundo niya na hindi ko kilala? Paano kung wala na akong lugar kahit pa sa bahay na ito? Napapikit ako. Inalala ko yung tawa niya. Yung paraan ng pagsagot niya kapag inasar ko siya. Yung panahong ako ang una niyang tinatawagan kapag may nangyari. Ngayon kahit boses niya, hindi ko na marinig. Narinig kong lumapit si Tito sa likuran ko. Kung sakaling makalipat na kami, ikaw ang una naming sasabihan kung nasaan kami. Sabi ni Tito Greg. Tumango ako mahigpit. At sa ilalim ng malakas na ulan. Sa pintuan ng bahay na naging tahanan ko rin sa maraming taon. Inamin ko na sa sarili ko. Oho, gusto ko pa rin si Elian. At ngayong handa na ako. Baka sakali. Kahit maliit na sakali. Marinig pa rin ako ni Elian. Marinig niya itong aking nararamdaman. Column's point of view. Malakas ang ulan. Yung klase ng bagsak na parang may galit ang langit. Ramdam mo hanggang buto ang lamig. Pero kahit ganito, nandito kami ni Elian. Magkatabi sa kama. Magkayakap at tahimik. Magaan ang pakiramdam ng bawat isa. Hindi kami nag-uusap. Wala ring musikang tumutugtog. Pero para bang may sariling ritmo yung ulan na sumasabay sa hininga naming dalawa. Tapos sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko yung ilong ni Elian sa leg ko. Malambot ang pagdampi. Dahan-dahan. Halos parang sinusundan niya ang pulso ko gamit ang hininga niya. Hindi ko siya tinanong kung anong ginagawa niya. Hindi ko rin pinigilan. Kakaiba. Hindi ito dala ng init. Hindi ito init ng katawan na bigla-bigla na lang sumusulpot. Hindi rin ito pagod lang. Iba eh. Para siyang may hinahanap o baka may tinitiyak. At sa bawat sandali na naamoy niya ko, pakiramdam ko mas lalong humihigpit yung yakap ko sa kanya. Sabi nila, kapag malapit na talaga sa puso mo ang isang tao, kahit hindi kayo mag-usap, naiintindihan mo kung anong kailangan niya. At sa mga sandaling to, hindi ko man alam kung bakit. Pero gusto ko lang siyang yakapin. At hinayaan ko siya. Hanggang sa tumigil siya. Dahan-dahan siyang humiwalay at biglang bumulong. Column. Mahinang sabi ni Elian parang alon na humahaplos sa dalampasigan ng tenga ko. Oh. Sagot ko habang nakapikit at nakayakap sa kanya. Gusto ko ng mangga. Mahina niyang sabi na hihiya pa. Napadilat ako. Umangat ang kilay ko. Tumingin ako sa kanya habang pareho pa kaming nakahiga. Medyo kunotno ako. At napasabing. Nasisiraan ka na ba? Tanong ko sa kanya. Tumikim ako at pinakinggan ang paligid. Patuloy ang bagsak ng ulan. Parang pinupukpok ang bubong. Hindi mo ba rinig yung ulan? Halos gibain na tong bubong ng barracks tapos mangga iniisip mo. Tanong ko kay Elian. Walang sagot. Bigla na lang siyang kumawala sa yakapan namin. At umupo sa gilid ng kama paharap sa akin. Nakasimangot.
Napakamot sa sentido. Parang batang hindi nabigyan ng candy. Sige na kasi. Pamimilit ni Elian sa akin. Mahina lang niyang sabi. Pero puno ng pakiusap. Pumikit na lang ako ulit at huminga ng malalim. Tigilan mo nga ako, Elian, ha? Sabi ko habang tinatamad. Pero hindi niya ako tinigilan. Narinig ko yung parang bulong ng bulong sa gilid. Mahina lang. Hindi malakas. Hindi dramatiko. Pero sapat para maramdaman kong nagrereklamo siya. Diyan lang naman sa kantin. Saka may payong naman ako eh. Sige na please. Pakiusat sa akin ni Elian na parang bata. Di ko pa rin siya tiningnan. Nanatili akong nakapikit. Hinayaan ko lang. Inaasahan kong magbago isip niya. Kaso habang nakahiga at nakapikit ako ng biglang. Pak! May unan na tumama sa mukha ko. Napadilat ako agad, kita ko siya nakakunot noo. Galit-galitan effect pa. Parang palaban na pusa. Yung mukha niya pulang-pula. Hindi ko alam kung dahil sa inis. Hiya. O gutom sa asim. Huwag kang tatabi sa akin mamaya ha. Kunting utos lang ayaw mo. Sa'yo na yang yakap mo. Galit-galitan niya sa akin sabay kurot sa braso ko. Natawa ako pero di ko pinahalata kaso baka mas lalong magalit. Masakit yun ah. Reklamo ko, kumwari. Ewan ko sa'yo. Sabi niya sabay taray sa akin at tumayo na. Parang may bagyo rin sa dibdib niya. Tiningnan ko siya habang inaabot niya ang payong sa ilalim ng mesa. Saka dinampot ang wallet niya sa mesa. Hindi ko alam kung maaawa ako o maiinis o matatawa. Pero ang totoo, gusto ko siyang hagkan ng mahigpit. Kaya bumangon ako. Tumayo sa harap niya at hinawi ang payong mula sa kamay niya. Akin na ako nabibili. Sabi ko kay Elian. Pero humarap siya sa akin. Masama ang tingin. Hindi. Ako na. Kaya ko. Sabi niya habang masama pa rin ang tingin sa akin. Pinigil ko ang buntong hiningang gusto ko ng pakawalan. Pinipigil ko ding matawa dahil ang cute niyang magalit kahit sa simpleng dahilan lang. Pero syempre di ko pinakitang natatawa ako. Baka kuyugin ako bigla. Kalmado akong humarap sa kanya ulit. Pinipigilan ang sarili. Ako nabibili. Mamaya magkasakit ka pa. Tapos iyak ka na naman sa harap ko. Tigas talaga ng ulo mo minsan no? Sabi ko sa kanya. Hindi na siya nakasagot. Inagaw ko ang payong niya. Dinampot ko din card ko. At bago siya pa muling makapagsalita ng masama. Bumalik ako sa kama. Kinuha yung jacket ko. At tuluyang lumabas ng kwarto. Pagdating ko sa kantin. Hindi ko na pinansin ang ulan. Basa na yung laylayan ng pantalon ko pero hindi ko na inalintana. Naghanap agad ako ng mangga. Kuya, ilan po lahat yan? Tanong ko sa nagtitinda. Nasa 10 pa sir. Sagot ng tindero sa akin. Kunin ko na lahat. Agad kong sabi sa tindero. Nagulat siya. Lahat? Tanong niya sa akin. Oho, lahat. Basta may bagoong ka ha? Sabi ko sa tindero. Aba sir, ingat-ingat lang. Sabi niya na may pagpapaalala. Hay nako, may galit na pusa kasi sa loob ng kwarto ko. Galit pag dinabilhan ng mangga. Sabi ko may halong biro. Natawa naman siya at swipe lang sa card saka agad akong lumabas. Dahil yung Elian nyo kahit malakas ang ulan lalabas at lalabas makakain lang ng maasim. Pagbalik ko sa kwarto. Medyo nilalamig na ako pero walang kapalit ang itsura ni Elian nung pagpasok ko. Nakaupo siya sa kama. Akala mo tulog. Pero nung binuksan ko ang ilaw, dumilat siya. Napatingin sa akin. Tiningnan niya yung bitbit ko. Isang plastik ng mangga. May asin at bagoong sa tabi. May plastic spoon pa. Pati kanin dinala ko. Para kung gusto niyang may isawsaw. Tiningnan niya ako parang hindi makapaniwala. Salamat Kalum. Sabi ni Elian sa akin na parang hindi galit kanina. Kung di lang kita mahal. Pinabayaan na kita. Sabi ko sa kanya. Inilagay ko sa mesa yung dala ko, naghugas ng kamay at kumuha ng kutsilyo. Upo ka na nga. Sabi ko. Tinapik ko yung upuan sa harap ng mesa. Umupo siya. Parang hindi pa rin sure kung totoo to.
Kinuha ko yung mangga at ako na ang nagbalat. Tahimik siya habang kumakain. Pero yung mata niya parang bata na nakakuha ng laruan sa Pasko. May asim sa labi niya pero may tamis sa mga mata. Bawat subo, nakatingin siya sa akin. Tapos ningiti. Tapos titingin ulit sa pagkain. Bakit? Tanong ko kay Elian habang nagpapahid ng bagoong sa isang hiwa. Wala. Agad niyang sagot sa akin. Ang bait mo lang. Sabi ni Elian at halatang nahihiya. Umiti ako. Sa'yo lang ako mabait. Sabi ko. Napatingin siya sa akin. Tila nagulat. Pero ngumiti rin. Pabango mo na amoy ko pa. Sabi ni Elian sabay nguya sa mangga. Kasi hindi ka tumigil sa pag-amoy-amoy kanina. Sabi ko sabay ngiti. Hindi mo naman ako pinigilan. Sabi ni Elian. Bakit ko pipigilan? Tanong ko sa kanya. Tahimik. Nagkatinginan kami. Hindi kami nagtapat ng damdamin. Wala namang halikan. Wala ring hawak na romantiko. Pero sa loob ng kwartong ito, sa gitna ng ulan at plato ng mangga, ramdam naming dalawa kung gaano kami kasaya. Wala nang iba. Kaming dalawa lang. At sapat na yon. Sapat ka na sakin, Elian. Wala na akong mahihiling pa. Mahal na mahal kita. Sabi ko kay Elian. At dito po nagtatapos ang chapter 22. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa kwento. Maraming salamat po.